Hey guys! Welcome back again sa ating YouTube channel! Another day, another luto na naman. Kaya ngayon ay samahan niyo ako magluto ng isa na namang masarap na potato cheese ball recipe. At kung paano ito lutuin at ang mga ingredients na gagamitin natin, please tapusin mo ang video na ito para malaman mo. First, ay meron po tayo ditong dalawang potato. Hinugasan ko lang po ito at ilaga po natin ito sa tubig hanggang po sa ito ay lumambot. At after nga ng ilang minutong pagpapakulo nito ay malambot na po ito kaya hanguin na po natin. Palamigin lang po natin ito ng kaunti, saka po natin ito balatan. Pero dahil po ako ay namamadali kaya ayan, binalatan ko na kahit mainit pa. Pagkatapos naman po natin itong mabalatan ay transfer lang po natin ito dito sa malinis na bowl at saka i-mash po natin ito. Kung meron pa kayong potato masher ay mas maganda po yun yung gamitin nyo. Pero ako dahil wala, kaya gagamit na lang po tayo dito ng tinidor. Kung wala naman po kayong potato masher kagaya ko ay maraming ways naman po or alternative ways na pwedeng gawin sa pagmamash po ng potato. Kagaya po nitong ginagawa ko, ginamitan ko po ito ng tinidor. Pero kung ayaw nyo naman po gumamit ng tinidor, ay pwede rin po kayong gumamit ng grater. Pagkatapos po natin ito mag-grate, ay gagawin na po tayo dito ng dough. Ayan, naglagay lang po ako dito ng 1 mug po ng all-purpose flour at 2 tablespoon po ng cornstarch. Timpahan lang din po natin ito ng asin. Naglagay lang po ako dito ng mga 2 pinch po ng salt at saka pepper. Magbiyak na rin po tayo dito ng 1 egg. Medium size po ang egg na ginamit po natin. At i-massage na po natin ito or i-mash. Sa pagmamash naman po nito guys or sa paggagawa po ng dough ay it takes time po talaga. Kaya talagang huwag niyo pong tigilan sa pagmamassage. Hanggang sa mabuo na po yung ating dough. Ayan, makikita nyo naman po yan guys, nabuo na po itong ating dough and kailangan na po natin itong bilogin at i-rest po ito ng mga ilan pong minuto or at least 10 minutes para lang po mag-firm po yung texture po nito. At habang nakaset aside naman po yung ating dough ay maghiwa na po tayo dito ng cheese. Ang gamit pala natin na cheese guys ay mozzarella. Slice ko na rin po pala ito into cubes. Insakto lang po para magkasya sa gagawin po nating dough. At ayan, after 10 minutes ay okay na nga itong ating dough. Nagpatak lang po ako dyan or nagpisik lang po ako dyan ng cornstarch para hindi po siya madaling dumikit. Naglagay na rin po tayo nito ng cornstarch po sa ating kamay para hindi po siya dumikit sa ating kamay. Sa sizes naman po nito guys, wala pa tayong prefer sizes po nito. Basta ang importante lang po ay magkasya po yung ating hiniwa po kanina na mozzarella cheese. Lagyan lang po yung mozzarella cheese po sa gitna po ng ating dough at saka isil po natin ito ng mabuti para hindi po lumabas yung ating mozzarella mamaya pag niluluto na siya. Sobrang dali lang po nitong gawin guys at tansyahin nyo na lang po kung gaano po kalalaki yung gusto nyo pong gawin. Ayan, ito na po yung ating potato cheese ball at nakagawa po tayo dito ng 12 pieces.
Ayan, okay na po ito, lutuin na po natin. Nagpainit lang po ako dito ng pan at maglalagay po tayo dito ng maraming mantika. Pag mainit na po yung mantika ay pwede na po natin ilagay yung ating potato cheese ball. Ang apoy pala natin dito guys ay dapat nasa low to medium heat lang para hindi po siya madaling masunog. Madali lang din po itong maluto kaya check nyo lang po at baliktarin kaagad. Naluto na nga yung iba kaya hanguin na natin. Ayan, luto na po itong ating potato cheese ball. Ayan, napakasarap po nito guys. Kaya try nyo na po. Naglagay na po ako dito ng kaunting sugar sa ibabaw. Pampabalance lang po ng lasa. Ayan, napakalambot po ng dough nito. At saka napaka-cheesy po niya inside. Kaya napinitan nyo guys, try nyo na po ito. Masarap po talaga siya. Napabili pa nga ng soft drinks yung aking kapatid. Perfect, pang Paris daw po dito. Kaya ano pa hintayin nyo guys, try nyo na ito. Yan lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!